muli sa panibagong episode ng Trip ko to! Nandito tayo ngayon sa barko papuntang Marinduque. Yes mga kasambahay, 4 hours tayong tatawid ng dagat today para bisitahin ang hidden gem at tourist spot na ipinagmamalaki ng Marinduque, ang isla ng Maniwaya. At isasama namin kayo sa island hopping trip namin na ito. Hello mga kasambahay! Nandito na tayo ngayon sa heart of the Philippines, ang Marinduque! At kasama natin ang ating tourist guide for today, si Ate Jolina. Ate, bakit heart of the Philippines? Magandang umaga mga kasambahay. Yes nga ni mga kasambahay, heart of the Philippines ang islang ito dahil sa geographical location na nasa center ng Pilipinas. At syempre, ang first destination natin, yung madalas nating marinig sa mga vlogger at turista, ang Poktoy White Beach ng Torrejos. Mga 1.5 kilometer lang ito mula sa munisipalidad ng Santa Cruz. Ito ang tinatawag nilang Little Boracay ng Torrejos. We are here at our first destination, Poktoy White Beach. Behind us is the beautiful view of Mount Malindig. Look guys, it's so giving, so beautiful. Talaga naman. Dahil sa pinumbuhangin nito at malinis na tubig, perfect na perfect itong picnic ground or sound grounding. Lakad-lakad lang, ganun mga bes. Breathe some fresh air. Pwede din sa gustong mag-staycation at snorkeling. Plus, ang ganda ng view mga kasambahay! Makikita mo dito ang Mount Malindig, ang highest point ng probinsya na famous sa mga mountain climbers. At ang mura ng entrance mga bes, 30 pesos lang per head. Ang sarap tumambay dito. Pero kung island hopping ang trip mo, abay, tara na nga ni sa Natangko Island dito sa Mugpog, Marinduque. Mula sa Barangay Silangan, pagbabangka ka lang ng almost 27 minutes at 50 pesos lang per head sa bangka. Ang saya, lalo na kung kasama ang friends. Ang gaganda ng mga isla na nakapalibot dito. Pagbaba mo pa lang ng bangka, kitang-kita mo na ang napakalinis na tubig, halatang Virgin Island. At natural na ganda ng dagat at buhangin ang sasalubong sayo. Payapa rin ang tubig, hindi maalon, fresh ocean breeze. Walang cottage kaya latag-latag lang guys at walang entrance fee. Private island ito kaya bawal ang overnight. Ang caretaker lang ang residente ng isla na ito. Pero open ito sa lahat ng gustong maligo at ma-experience ang ganda ng isla. Basta magdala kayo ng sariling food or ihawin na isda kasi walang mabibilhan dito guys. At dahil pabalik na tayo ng Santa Cruz, sulitin na natin ang trip na ito, ang namumukod-tangi na falls sa mga tourist spot sa Marinduque. Dahil sa bukod sa hugis kawali ito, ay man-made din ang mini falls sa ibaba nito. Pagpasok mo sa entrance ay man-made falls ang sasalubong sayo. Ang lamig ng tubig, then akyat ka lang at makikita mo ang 15 feet na tunay na falls na may lalim na 7 feet kung saan dumadaloy ang napakalinis na tubig na napapaligiran na lunti ang mga halaman at matataas na puno na nagsisilbing lilim ng mga dumarayo dito. Napapaligiran din ito ng mga malalaking bato. Bukod sa nakakamanghang tanawin ng falls, ang trekking sa falls ay nagbibigay ng unique experience at trip back to nature. Bagamat itinuturing na underrated tourist spot sa Mugpog, Marinduque, isa naman ito sa paboritong lugar na pasyalan ng mga lokal na pamilya at grupo upang mag-picnic-picnic, maligo, trekking at gawing nature getaways dahil 20 pesos lang ang entrance dito. At ang ating last stop, syempre ang view deck ng Marinduque. Ang sarap sigurong magkape dito, ang ganda. 15 minutes lang ang layo mula sa pier kung saan tayo sasakay pabalik sa Lucena City. Sana ay nag-enjoy kayo sa day tour water adventure natin dito sa isla ng Marinduque. Sulit na sulit talaga ang trip na to. At syempre, ilan lang ito sa hidden gem na pinagmamalaki ng isla. Tiyak na mag-e-enjoy ang inyong family and friends dito. At isa pa sa masaya, budget-friendly pa ang trip na ito. Kaya samahan nyo kaming muli sa susunod na episode ng Trip Ko To!